Good evening everyone, good evening, welcome back sa ating live stream. My name again is Carl Loyola and marami tayong pag-uusapan this Saturday night dahil recently lang, kanina nga lang katatapos lang ng isa sa mga veteranang inaabangan natin sa pageantry. Tapos next week, meron pa daw. Pero hindi ko alam kung mga veterans na inaabangan pa rin natin iyon. Pero meron pang isa na magugulat kayo kung sino iyon. Hello! Again. Happy Saturday night. Good evening. So, meron tayong kape. Hindi to tiya, kape to Guys, pag-uusapan natin yung mga recently nag-confirm na inaabangan natin mga veterans. So, I'm talking about Winwin Marquez and Katrina Legado. Ayan. Tapos yung mga questions natin, related muna dun sa dalawa Dun sa dalawang nagpasabog kasi ito yung talagang pinag-usapan at talagang nag-ingay sa social media, especially yung kanina. Ang ingay-ingay niya talaga sa social media. So magparami lang muna tayo ng mga viewers natin before we start our live or thoughts dito sa ating live stream. Ayan, basa muna ako ng comment. Sabi ni 8, nakakilabot kandidata ngayon kaysa dati. Anong kilabot yan? Sabi naman ni Zilsart, bakit nagsama-sama? Bakit nagsama-sama sila? Alam naman nilang iisa lang ang crown. Guys, ganoon talaga. Hindi pwedeng one at a time kasi ang kalaban mo pag one at a time yung oras. Kaya kailangan talagang lumusob at lumusob. And every year, talaga may dumadating na bago. Kaya kailangan, darating talaga tayo sa point na magsasama at magsasama yung mga dapat magsama. Ayan, sabi ni DYB, Eliana for Miss Iko. Grabe naman niyon. Sabi naman ni LJ Labado, no Eliana, total package. Wala na uwian na, brain and body. Tapos na ang laban. Guys, may inaantay pa tayong isa pa next week. And mukhang tumama si Rex doon sa inaantay nating isa pa. May laban po ba si Winwin? Actually, pag-uusapan natin yan mamaya. So sa ating 90,000 viewers, good evening. Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa ating live stream for today, Saturday night. Ang topic natin ngayon, si Katrina Legado at si Winwin Marquez. So umpisahan na natin kay Katrina Legado. Si Katrina Legado, second week pa lang ng January na confirm na namin yan. Maraming gumawa ng ingay na ang tagig daw ay si Christy McGarry siya si Katrina De Maranan. Tapos itong Katrina De Maranan naman nakisabay din. Magaling kasi sumakay si Katrina De Maranan, galing niyang sumabay sa hype. Umuwi ng Pinas. Tapos nag-post, sinakyan talaga yung mga pageant fans na nagka-clout sa kanya for MUPH. Kaya ang na-pick up ng mga pageant fans, si Katrina De Maranan. So nakalimutan si Katrina Legado. While Christy McGarry, ganun din, nakisabay din si Christy McGarry. So yun yung na-pick up ng mga pageant fans, silang dalawa. Akala nila isa sa kanila ang lalaban for MUPH Taguig, pero hindi nga yun yung nangyari dahil nga si Katrina Legado, ginulat nga tayo. So nung isang araw or kahapon, lumabas si Katrina Legado. Pero yun, kung matatandaan nyo, kung matatansyan nyo din, at kung maalam din kayong magbasa ng social media, maalalaman nyo naman na agad na si Legado yun. So ayun, marami pa rin nagkakalaut kay De Maranan noon, pero yun nga, si Katrina Legado po ang MUPH Taguig. So ano bang masasabi natin kay Katrina Legado? So any comments or thoughts kay Katrina Legado dyan sa ating comment section? Basahin muna natin yung mga comment about Katrina Legado ha. Mamaya tayo magbabasa ng ibang mga candidates kasi ang topic muna natin ngayon kay Legado. So for me, isa sa kaabang-abang si Katrina Legado kasi nga nakita nyo naman yung performance ni Legado back in 2022. The first time that I saw Katrina Legado, yun yung runway fashion show nila ng 2022. Basta naka-green siya noon. Basta maraming segment yun Pinakamaganda siya doon, yung naka-green siya. Tapos doon talaga ako na mesmerize kay Kat kasi ang ganda-ganda niya. Ang lakas ng stage presence ni Kat. Tapos ang ganda niya gumalaw sa stage. So, isa yun sa mga kaabang-abang kay Katrina this edition. Now,
alam ko na kung ano yung mga hinanaing nyo sa buhay, kung ano yung mga dapat baguhin ni Kat. Ayan, basa na tayo ng mga comments dyan. Ito sabi ni Zelzart, si Kat Legado talaga ang face of MU ngayon. Face of MU naniniwala ako, pero tingnan pa natin pag nag-progress na yung pageant kasi baka makakita pa tayo ng ibang face of MU. Pero so far, oo. Sige, bigay natin kay Kat ang face of MU. Personal choice ko rin si Kat actually, pag pinag-usapan yung face. Sobrang simple ng mukha niya. As in, simple, Pinay na Pinay, pero talaga may something sa aura ni Kat eh. Hindi plain, Pinay na Pinay, basta yung ganun. Ito, Caspian, ang ganda ng body ngayon ni Kat. Gandang-ganda ng body niya. Actually, ang bilis niya mag-lose ng weight. Parang yung last time na nakita natin siya noong November, dun sa Goosey nga ng isang underwear brand. Medyo nag-gain siya ng weight no. So, hindi talaga natin siya nakitaan ng potential na sasali siya for MUPH. Not until last week nga, ni-reveal na siya. Though bago tong reveal, may mga nagsisend na rin sa akin ng mga picture na anipis-nipis na ni Kat. Kaya sabi namin, talagang tuloy na to si Kat Legado. Brian Marzospa, ito, ilang bundok na kaya ang naakyat nila ng BF niya? So, noong 2022, 8 mountains, no? So, ngayon 2025 na. Ayan ang tatanungin natin kay Kat. Dave ko, Katrina 4, supranational naman daw siya. Pwede kung sakali. Actually, malakas si Kat doon. Sabi naman ni Sela Alliance, baka hindi makapasok ng top 5. Bakit naman hindi makakapasok ng top 5? Hindi, actually, si Kat, mukhang auto top 5 yan. Basta, tuloy-tuloy ulit ang performance. Kung ano yung performance na pinakita niya ng 2022. Nung gown, tsaka nung swimsuit, tapos proper styling ulit. Auto top 5 yan si Kat. So, yun na lang. Doon na lang tayo magkakatalo-talo pagkatapos ng top 5. Kung ano ng arrangement. Sagot muna tayo ng mga Katrina Legado question, ha. Bagay sikat sa Supra model. Atake niya. Pasok yun. Tsaka guys, ang haba ni Kat in person. Mahaba. Mahaba ang galamay, ang bias, ang liit ng mukha. Yun. Iconic yung paggalaw ng buhok ni Kat. Sabi ni Caspian. True. For sure, makakita tayo ng more na ganun, pero siguro in-elevate na nila. Ayun, yun yung isa sa kaabang-abang sa candidacy ni Kat. Kaya nga na-excite din ako eh. Grabe, iba yung excitement ko yung nakumpirma na si Kat Legado. Sagot pa tayo ng ibang mga questions kay Kat bago tayo mag-jump sa ibang topic. Sabi ni Kai, I think it comes down to her styling if aabot siya ulit sa top 5. Totoo naman, siguro hindi na rin sila uulit sa styling niya nung 2022. At tama, 2022. Marami pa siguro silang ipapakita ngayon. At yun talaga yung magpapapunta sa kanya sa top 5 pag na-perfect nila yung perfect styling. Tsaka yun nga, perfect styling sa swimsuit at evening gown. Ayan, sabi naman ni 8, yung face ni Kat hindi madedeclined. Ayan. Pero confidence ni Kat and Killer Pasarela, papalo yan siya sa com skills lang. Yung com skills, guys, ni Kat, huwag kayong mag-alala, for sure, nag-train yan, nag-evolve na yan. Nagtitrain ata kay Kat ng com skills, kung hindi ako nagkakamali, si Attorney JV. Attorney JV, what's up? So, kung hindi ako nagkakamali, panigurado, nag-take note naman yan, alam niyan kung ano yung dapat i-improve sa kanya. So, mag-i-improve yan kahit papano. And, again, ito na naman tayo sa very controversial na iconic 8 mountains. Wala naman akong problema dun sa 8 mountains kasi nga very authentic yung sagutan nyo. Kasi casual interview yun, di ba? Lagi ko sinasabi. Pag casual interview, mag-casual ka lang ng sagot. Ano pa masasabi nyo? Nagulat din ba kayo? Or nagulat ba kayo or in-expect nyo na? Masaya ba kayo? Or hindi ba kayo masaya na si Kat Legado? So kayo na mag-comment dyan. Antayin ko yung comment nyo, basahin natin yan. Bakit naman naumay? Sino ito naumay? Si Jervy, bakit naman naumay si Jervy? O, so kung naumay ka kay Kat Legado, kung si Katrina Di Maranan ba or si Krista Magcari, ano bang magiging thoughts? Good evening po, Miss Gigi. Good evening sa lahat ng mga viewers natin. Currently, pinag-uusapan po natin si Katrina Legado. Ito. Sabi ni Paula, magtagalog siya sa Q&A. Laki ng chance niya. Actually, wala namang problema kung magtatagalog siya.
Basta yung Tagalog, dapat, ano pa rin ha, na-express pa rin yung thoughts. And, ano pa din, may value pa rin yung answers. Si Kat is Cosmo. Bakit mo naman kinosmo? Perfect kung si Kat D at McGarry. Ito, kung dalawa naman sila, Kat D at McGarry, edi tagig. So, paano yung representation ng tagig 1 at tagig 2, ganon. Kaya iisa lang talaga yung pwedeng piliin sa kanila. And si McGarry, vocal din naman kasi siya na parang wala na rin siyang plan. And parang siguro napagod din muna, magpapahinga or what. Kaya binigay muna yung representation kay Kat, which is okay naman. Ang lala daw ng MU page this year, puksaan kung puksaan. Actually, galit na si Wawi. So, ano pa ba masasabi natin kay Kat? Ano pa bang aantayin natin? Ayun. Pasarela for sure, nandun na siya. Yung aura, kailangan i-elevate pa lalo para walang sawa factor kasi hindi niya pwedeng ipakita kung ano yung pinakita niyo ng 2022. Kailangan bago naman. Love PSJ, hello! Kuya, other than MU, saan pwede ilagay si Kat? Actually, Supra lang talaga yung nakikita ko other than MU eh. Miss Gigi, Filipina looking daw si Kat. Correct. So, yun, ano pa? I-elevate. Dapat magbago naman ulit yung ipakita niya. Syempre, yun naman yung na-expect natin sa mga repeaters, no? Styling, syempre, dapat bago ulit. And, com skills, yun, kung kaya pa. Yun yung mga na-expect natin kay Katrina Legado ngayon. Alright, any addition kay Kat Legado? Basahin natin yan. Sa mga viewers natin na yan, currently pinag-uusapan po natin si Kat Legado. And ayun, nasabi na natin yung mga dapat i-improve ni Kat. So, I wanna hear from you. Next na, sabi ni B. Okay, next na. Winwin Marquez. Ito kanina, obvious naman na si Winwin Marquez, diba? December 25 pa lang pinagalaw na niya yung baso. And nakumpirma ko si Winwin Marquez first week of January na may nag-confirm na sa amin na si Winwin Marquez ang ganyan. Pero hindi nga siya yung magpaparanyake kasi nga ang Paranaque may hawak na franchise. Hinugot data nila yung sa Binibining Paranaque. So na-loss nga ng representation si Winwin. So sinabi nga sa mga chika na nag-circulate back then na magmumuntinlupa siya, ganyan. Then eventually ni-reveal yung franchise holder ng Muntinlupa na nasikat nga rin na si Miss Anne. And then siguro yung iba sa inyo wala pang idea kung sino yung magmi-Miss Universe Philippines Muntinlupa until kanina ni-reveal na nga. And hindi ko na-expect kay Winwin. Actually, hindi ko na rin naman, alam mo yun, parang hindi ko na siya inaabangan si Winwin kasi sabi ko wala na rin naman dapat patunayan si Winwin. Kasi parang nakita ko na lahat ng dapat makita kay Winwin since 2015, 2017. And sinasabi ko naman dyan sa mga live natin lagi na noong 2015, si Winwin talaga ang bias ko sa Binibining Pilipinas. Parang ganyan. Tapos, yun nga, hindi niya nakuha yung crown. Tapos 2017, biglang nakuha niya yung crown ng Reyna Hispano. Tapos feeling ko, from there, tapos na, okay na ako. Kaya hindi ko na siya inaabangan ngayon. Pero kanina, nung sashing ni Winwin, grabe, ang lakas ng appeal ni Winwin pagbukas pa lang ng pinto. Yung pagbukas pa lang ng pinto, di ba pinakilala na Miss Universe Philippines Muntinlupa, pagbukas pa lang ng pinto, ang lakas ng aura ni Winwin. Parang tinapos na niya agad yung laban. Paglabas niya pa lang talaga ng pinto, tinapos na agad ni Winwin yung laban. Tapos yun, na-excite ulit ako kay Winwin. Sabi ko, Diyos ko, isa talaga rin to sa 1-2 beat pa din. Tapos ilulook forward pa rin natin sa competition. Kasi ang lakas talaga ng aura. Ganun yung hinahanap nating stage presence. Or, alam niyo yun, laban na laban talaga eh. Kaya, yun nga, ayan sabi ni Evan, laban na laban si bakla. Tapos bagay sa kanya yung suot niya kanina. So, na-notice ko lang, no, pag sashing ceremony, parang bet na bet nila yung color red, no. Lahat sila mga nakapula. So, ayun, anyways, Latina Slayer nga daw si Winwin. Hindi na natin maalis sa kanya yon. Talagang pinakita niya lahat ng mga dapat ipakita kanina, no. Grabe, nanggulat talaga siya. Ngayon anong i-improve ni Winwin? Napag-usapan na natin yung mga ano ni Winwin, mga inclusions kasi nga nasa inclusivity category si Winwin, di ba? So anong i-improve? Wala pa akong maisip na i-improve kasi Q&A ni Winwin pulido yan eh. Pasarela, wala na tayong pagtatalunan. Kasi nakita nyo naman. Ito sabi ni Mike Reyes, i-elevate lang daw ang styling.
yun din, yun na lang din siguro kasi ang styling kailangan iba-iba yung dapat makita natin araw-araw. Especially sa mga activities, hindi pwede mag-stick sa isang styling kasi nga ang tao or ang pageant fans ngayon madali na magsawa. Pag pare-parehas yung nakikitang styling. So siguro yun na lang muna. Sabi ni Wowie, excited ako sa pasarela ni Winwin. Yes. So ano yung masasabi nyo kay Winwin kanina? Ano yung reaction nyo? Kasi ako talaga nagulat ako. Pagbukas pa lang ng pinto and mula doon, wala na talaga tayong pinagtalunan. Yun na yun. Wala na ako nasabi. Nonchalant. Bakit naman nonchalant lang si Drex? Ayan, sabi ni Lorenzo, sobrang Latina me. At nangangain siya this year. Maganda yung pasok niya kanina sa sashing ceremony. Sana matuloy-tuloy niya yung momentum sa iba pa mga activities. Ang susunod na activities ng mga girls press presentation, sana matuloy niya kung ano man yung aura niya kanina kasi maganda yung nasimulan ni Winwin kanina. So ayun, press presentation, tsaka yung mga susunod na mga sponsor activities. Sana magtuloy-tuloy siya. Pero, ang catch lang doon, ang disadvantage lang, sobrang hype ng candidacy ni Winwin ngayon para ring atisa manalo yung candidacy ni Winwin. Parang dalawa na sila ni Iliana, no? So yun lang. Sana yung mga fans, pakiusap lang natin sa fans ng dalawang ito, si Iliana tsaka si Winwin, sana wag kayong magbardagulan. Kasi yung candidacy ni Iliana ngayon tsaka ni Winwin, parang candidacy ni Alexi Brooks tsaka ni Atisa. And alam nyo naman yung nangyari last year, di ba? Naniniwala ako nakaka-apekto ang bardagulan ng mga pageant fans. Tingnan nyo, wala yung dalawa na punta sa second tier crowns. So sana yung mga fans natin ngayon, wag kayo magbardagulan, ano lang, low-key lang kayo. Yung parang wala lang, ganyan lang, okay na, yung ganun. Kasi nakaka-apekto talaga yun. Sige, sagot pa tayo ng Winwin. Sa mga viewers natin, yun, good evening. Eto, Queen Pia. Nandito pala si Miss Pia. Padalaga ng total package. Total naman nilalaro tayo ni Kunan. Anong total package, Queen Pia, ang gusto mo? Katrina, Winwin, Iliana, final 3 frontrunners. Ito na predict agad ni Butterfly. Pero itong Katrina, Winwin, Iliana, ito mukhang sila ang Holy Trinity this year, no? Pero mukhang hindi pa yan final guys. Alam niyo naman lahat ngayon pwedeng mangyari. Di ba? Kaya yung final 3 na yan, mukhang hindi pa talaga yan yung solid. Queen Pia, Winwin vibes. Kaso ang hindi naman problema, ang issue or ang concern or ang malaking ni Winwin, nasa inclusion side siya. So, ready na ba magpadala ang Pinas na nasa inclusion side? Yun yung question. Ready na ba ang Pinas? Ready na ba ang org? Or ready na ba ang Filipino pageant fans? Pero, wala tayong pagtatalunan talaga kay Winwin. Grabe. Kailan po arrival ng candidates? Marami ng mga lumuluwas na candidates from the province. Okay, mukhang tapos na tayo kay Winwin. Any thoughts pa kay Winwin or any pahabol? Sino dark horse? Ay. Okay, any pahabol pa kay Winwin? Wala na kayong masabi kay Winwin, yun na yun. Pag-usapan naman natin ang Thailand. Ito, pag-usapan naman natin ang host country, Thailand. Kanina, na-reveal na ang host country, Thailand. So, malamang sa Bangkok siya. Masaya siya kasi malapit lang dito sa atin. So kung may kakayahan tayo makakanood agad tayo, makakalipad agad tayo pa Bangkok, ganyan, sa mga gustong mag-cover din, subaybay yung journey nila. Madali, tsaka mura kasi sa Thailand eh. Ngayon, guys, parang may prototype pang Thailand. Ewan ko kung naniniwala kayo sa prototype or sa hulma na sinusod ng mga host country. Sino-sino ba yung mga pinadala sa Thailand? Mag-umpisa tayo ng 1992. 1992, Miss Elizabeth Beroya. So, very Pinay siya. Very Pinay yung mukha niya. Tapos, unpleased ata siya kung hindi ako nagkakamali. 1992. Then, 2005, Jonah Cabrera. Very Oriental, very Pinay. Then, unpleased din. Tapos, 2018, Catriona Gray. So, si Catriona Gray, nasa western side yung face.
So, nagka-crown siya, ganyan. So, mula doon, from there, pag tagpi-tagpiin nyo na, ano yung dapat ipadala sa Thailand? Siguro mahuhulaan nyo na kung ano yung dapat. Ang Thailand, very obsessed sila sa mga Western. Kasi hindi na sila kukuha ng kamukha nila. Kasi magkakamukha tayo, mga Pinay, ganyan. Parang hindi sila amaze sa ganung ganda. Unlike yung mga nasa Latin countries, amaze sila sa mga gantong beauty. Gandang beauty, mga exotic. Ayan yung mga nasa European, ganyan. Pero pag yung mga Thai kasi, fanatic sila ng mga Western face. So, kayo na bahala kung ano sa tingin yung hulma yung ipadadala natin. Tayo na yung nag-decide dito sa live, no? Pero yun nga, sino ba ang magandang ipadala sa Thailand given na laman na natin yung host country, kasi nakaka-apekto din talaga, or I mean malaki rin factor ang host country, hindi sa pag-choose ng winner, pero para makatulong sa hype ng candidate. So yon, Thailand, anong thoughts nyo kay Thailand? Mamaya natin sagutin yung ibang question. Eto, Iliana, sa tingin nyo ba magsuswak ba si Iliana sa Thai or sa Thailand? Hindi ba siya magbe-blend? Ito yung tanong natin, hindi ba magbe-blend si Iliana pag nasa Thailand na? Hindi ba siya magmumukhang Asiana din? Mukhang Vietsin, ganyan? No. Sabi ni Kenren, yes. Tapos naging no. Si Atisa kasi, guys, hindi Pinay na Pinay. Very Western ng mukha. Hindi naman very Western, pero alam nyo yun. Yung talagang magagandahan kung sino man yung dapat magandahan. Ayan, dami na natin nakikita mga comments. Ang dami ng mga lumalabas na mga comments. Isabela daw, Bohol. Isabela, Bohol. Ayan. Ako na lang ipadala, no? Dahil marami naman tayong alam eh. Dami mong alam, ikaw ang ipadala. Sabi ni Jay Lopez, I'll take risk for win-win. Bakit hindi? Ayun nga, sabi natin kanina, bakit hindi tayo sumugal? Or bakit hindi natin itry? Or siguro ready na nga tayo sa delegate na nasa inclusive category. Ang dami pa ng Isabela. Oh. Sige, pag-usapan na natin si Isabela. Hindi talaga natin to hindi talaga natin topic dapat si Isabela, si Jarina Sandu. Pero pag-usapan na rin natin dahil ang dami nagko-comment. So for Jarina Sandu, alam ni Jarina Sandu yan kung ano yung mga dapat trabahuhin pa sa kanya kasi yung pasarela niya hindi pa talaga pulido. Nakita nyo naman siguro sa swimsuit, sa evening gown. So marami pa dapat trabahuhin. Styling din. Ayun yung kailangan pagtuunan ng pansin. Yun, styling. Tsaka medyo tone pa ng konting-konti na lang naman yung body. Yun na lang naman kay Jarina. And then overall, maganda yung mukha. Wala na tayong pagtatalunan dyan. Pero ayun nga, dahil nga hahalin tulad siya lagi kay Harnas tsaka kay Atisa, so kailangan niya magkaroon ng sariling identity. So wag kopyahin or hindi naman siguro kinokopya. Sana umano lang lumihes kay Harnas tsaka kay Atisa. Kasi nga doon siya lagi mako-compare, mawawalan siya ng identity. But overall, malaki yung potential ni Jarina. Yun. So, ayun, nasagot na natin yung isa pang bula sa topic natin kasi win-win at cut lang ang topic natin. Tapos na tayo kay Kat, tapos na tayo kay win-win, panalo-panalo. Win-win, tapos na tayo kay Thailand. Kasi nga Thailand ng host country. Next. Alright, sige, sagot ako ng isang girl for bonus bago tayo mag-end. Punta tayo kay Benguet. Si Benguet kasi sumabay din ng sashing ceremony kay Katrina kahapon at magkamukha sila. Magkahulma sila, magkamukha sila, tapos sakto sumabay din sila. Sabay-sabay sila ng sashing. And then, ano ba masasabi natin kay Benguet, kay Maiko? Si Maiko Ibarde, na paglabas pa lang din. Si Maiko, yung parang unang tingin ko sa kanya, mukhang tiga Republika Dominicana. Sabi ko, alam ba, Latina? Lumalatina tong babaeng to na-meet ko na siya one time, pero matagal na, 2023 na. 2023 pa. So, nakita ko na siya in person.
matangkad din, mahahaba ang bias, maliliit ang mga balikat, ganyan. Tas very beauty queen. Nag-improve na ngayon yung aesthetic niya. Yung mukha, ganyan, yung smile, nag-improve na siya ngayon. So, ang ganda-ganda niya. Pero, nung nakita ko siya, noong 2023 pa, gandang-ganda na rin ako sa kanya kasi nga very Pinay. Fan ako ng mga very Pinay talaga na look. Tapos, ayun, na-elevate nila yung styling ni Maiko nung press presentation, nagmukha siyang Latina. Although, wala naman masama sa pag sinabihan mukha kang Latina. Yung iba kasi parang, inaano nila yon, parang huwag daw sabihin na mukhang Latina kasi hindi man tayo Latina. Pero wala naman masama kasi parang ang compliment yon. So, yun, ang ganda ng styling niya. Sobrang na-appreciate ko. Kaya parang na-content ko nga siya kasi minsan, pag napapansin naman din sa social media, tapos nako-content, ganyan. So, ibig sabihin, may laban yung girl kasi napapansin. So, napansin ko rin siya. So, na-content ko din kasi nga, may presence. Malakas yung presence ni girl. So, Benguet yung nire-represent ni Maiko Ibarde. Tapos ang Benguet, Baguio, yung Baguio nasa Benguet. So gets niyo yun, Baguio ata ang capital ng Benguet kung hindi ako nagkakamali. So ayun, na-gets nyo. So ayun, iisa lang sila ng lugar ng mga tiga Baguio. Ang may hawak kay Maiko, yung humawak din kay Tara Valencia last year. So alam niyo kung paano i-elevate ang aurahan nun tsaka ang look ni Maiko. Kaya, La Trinidad pala, sorry yan, sabi ni Jaja. La Trinidad. So, ang Baguio parang Cebu City. Parang ganon. So, ayun. So, alam nyo kung paano i-elevate yan kung yung galawan ni Maiko pag ganyan. So, isa rin siya sa kaabang-abang kasi ang ganda rin ng presensya niya. Ito. Pag-usapan natin si Chelsea Fernandez. Ayan, alam ko, excited kayo kay Chelsea. Coach Romel, hello. What's up? Excited kayo kay Chelsea. Ayoko mag-confirm pero alam niyo naman na siguro. Hindi alam niyo naman pag may usok, ano man tawag doon sa quote na 'yon. Pag may usok, may apoy. Alam niyo naman na siguro 'yon. Alam nyo na yon. So, abangan natin Sultan Kudarat kasi mukhang kaabang-abang din ang ipapakita nila or I mean, ipapadala nila this competition. Ito. Ano na? Tapos na tayo kay Chelsea Fernandez. Hindi na muna ako magbibigay na masyadong maraming information kay Fernandez tsaka na pag nakumpirma natin. Pero meron pang next week na lang, isa na lang yung inaabangan nating veterans na magpapayanig sa ating mundo. Pero, ano pa ba? Monday, meron din Bicol Region, Albay at Camarines Sur. Nasagap ko lang to, Albay at Camarines Sur sa Monday. Pero new face ata to. Pero masaya doon, at least may representation na or may representative ng mga tiga Bicol kasi inaantay nila to eh. Kuya, may Bicol Region ba, ganyan, blah blah blah. So, ayun, meron na nga daw. So again, sa mga viewers natin, nasagot na natin Katrina Legado, Winwin Marquez, host country na Thailand. Nakapagbigay na rin ako ng information kay Benguet, tsaka konting information kay Chelsea Fernandez. Ayan, so again, maraming salamat. Mamaya babalik ako, kasama natin yung mga media friends natin. Ayan, malalaman nyo naman yung mga thoughts namin isa-isa. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru Carl Loyola.